Sa pakikipagtulungan sa isang sister sa gawain ng iglesia, hinangad niya ang mataas na paggalang ng kanilang nakatataas na mga leader. Upang makamit ito, nakatuon lamang siya sa kanyang sariling mga responsibilidad, pinababayaan ang lahat ng iba pang gawain. Matapos maharap sa disiplina ng Diyos, sinimulan niyang pagnilayan kung ano ang tunay na nakatago sa likod ng kanyang kawalan ng kakayahang makipagtulungan ng maayos sa iba. Anong kaalaman ang nakamit niya tungkol sa kanyang sarili mula sa paglalantad ng mga salita ng Diyos? Alamin ang sagot sa Bakit Napakamakasarili Ko? Noong Mayo 2020, isa akong leader sa iglesia. Naging katuwang ko si Sister Chandan at kami ang responsable sa gawain ng iglesia. Para mapadali ang pagsubaybay sa gawain, nagtulungan kaming dalawa sa pamamagitan ng paghahati ng mga gampanin. Ako ang responsable sa gawain ng Ebanghelyo, samantalang si Chanda naman ang responsable sa gawain ng pagdidilig at pag-aalis. Sa panahong iyon, dahil sa mga hinihingi ng gawain, kinailangan naming maghanap ng ilan pang manggagawa ng Ebanghelyo at tagadilig. Pinag-usapan namin ni Chandan ang bagay na iyon at pagkatapos, naghiwalay kami para maghanap ng mga tao at magsaayos ng gawain. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Chandan mula sa isang pagtitipon at napakasaya niyang sinabi na isaayos niyang ilang kapatid na may medyo mas mahuhusay na kakayahan para magdilig sa mga baguhan. Nang marinig ko ito, nabahala ako. Naisip ko, kung naisaayos mo silang lahat na pumunta at magdilig sa mga baguhan, ano na ang gagawin ko? Kulang pa ako ng mga tao para sa gawain ng Ebanghelyo. Kalaunan, may isasaayos na ang lahat ng gawain mo. At hindi ba't mapag-iiwanan ang gawain ko? Mukhang kailangan ko na ring maghanap agad ng mga manggagawa ng Ebanghelyo at magsaayos ng gawain ng Ebanghelyo. Kung sakaling hindi makumpleto ng maayos ang gawain ko, ano na lang ang iisipin sa akin ng mga nakatataas na leader at ng mga kapatid ko? Sasabihin ba nila na hindi ako gumagawa ng tunay na gawain? Dahil dito, nang makipagtipon ako sa mga kapatid ko pagkatapos noon, tanging ang gawain ng Ebanghelyo lamang ang ibinahagi ko. Hindi ko pinagtuunan ang pakikipagbahaginan tungkol sa gawain ng pagdidilig. Saka ko lang ito pahapyaw na binanggit noong malapit nang matapos ang pagtitipon, kahit na wala ito sa loob ko. Kahit narinig kong sinabi ng aking mga kapatid na nakaranas ng ilang paghihirap ang gawain ng pagdidilig, nagkunwari akong hindi ko narinig at hindi ako nakipagbahaginan tungkol dito para malutas ang mga problema. Naisip ko na responsibilidad ni Chandan ang gawain ng pagdidilig. Siya dapat ang lumutas sa mga problemang ito. Basta't ginagawa ko ang gawain na responsibilidad ko at ginagampanan ko ito ng maayos, iyon lang ang mahalaga. Hindi ko dapat labis na alalahanin ang ibang bagay. Hindi na iyan pakikipagtulungan kung ganyan kahigpit ang paghahati-hati natin sa gawain ng iglesia. Oo, hindi ang pagtupad sa mga responsibilidad ng isang leader. Hindi mo ba namalayan iyan? Hindi. Sa pag-uulat ng aming gawain, nakita ko na ang lahat ng tagadilig na nahanap ni Chandan ay may medyo mas mahuhusay na kakayahan, habang ang mga manggagawa ko sa Ebanghelyo ay may katamtamang kakayahan. Nakaramdam ako ng bahagyang paglaban. Lahat ng mga manggagawang may mahuhusay na kakayahan ay naitalaga para magdilig ng mga baguhan. Samantalang ang lahat ng manggagawang mayroon ako ay may katamtamang kakayahan. Tiyak na maaapektuhan ang mga resulta ng gawain ko. Sa kalaunan, kung mas maganda ang mga resulta ng gawain ng pagdidilig kaysa sa gawain ng Ebanghelyo, hindi ba't tila magiging mas mababa ako kaysa kay Chandan?
ano na lang ang iisipin ng mga leader sa akin? Nang maisip ko ito, labis akong nabahala. At nais kong humanap pa ng ilang kapatid na may mahusay na kakayahan na umaako ng pasanin sa paggampan ng kanilang tungkulin para mangaral ng Ebanghelyo. Naisip ko ang 2 kapatid na matagal nang nagdidilig ng mga baguhan. Dati, itinalaga sila sa ibang tungkulin dahil hindi nila inako ang kanilang pasanin sa paggampan ng kanilang mga tungkulin. At sa kasalukuyan, sila ay nasa bahay para magsagawa ng mga espiritual na devosyonal at pagninilay. Mayroon ding isang mangangaral na dating natanggal. Ngayon, nagkamit na silang lahat ng kaunting pagkaunawa sa kanilang mga sarili at gusto na rin nilang gumawa ng mga tungkulin. Kaya maaari ko nang isaayos na makapangaral sila ng Ebanghelyo. Pagkatapos, naisip ko na may kakulangan sa mga tagadilig dahil maraming baguhan ang sumapi sa iglesia kamakailan. Sa ilang iglesia, walang sino man ang makapagdilig sa mga baguhan, kung kaya mas nararapat na maisaayos silang magdilig ng mga baguhan. Pero, nang muli kong pag-isipan, kung lahat sila ay pupunta at magdidilig sa mga baguhan, magkukulang pa rin ang tao para sa aking gawain ng Ebanghelyo. Kalaunan, kung hindi bubuti ang mga resulta ng gawain ko, hindi ba't magmumukhang wala akong kapabilidad sa gawain? Ano na lang ang iisipin ng mga nakatataas na leader sa akin? Bukod dito, napakahalaga ring mangaral ng Ebanghelyo sa ngayon. Kung kulang ang mga taong mangangaral ng Ebanghelyo, hindi rin ito pupwede. Nang maisip ko ito, nagmadali akong isaayos na makapangaral kaagad ng Ebanghelyo ang 3 kapatid. Kalaunan, may ilang baguhan na hindi nadiligan sa wastong oras dahil sa kakulangan ng mga tagadilig. At 1 dosena o higit pang baguhan ang umalis sa iglesia. Nabahala at nag-alala si Chandan at labis siyang nasiraan ng loob. Sinisi ko rin ang aking sarili sa loob-loob ko. Pakiramdam ko ay naging iresponsable ako pagdating sa gawain at hindi ako nagpakita ng pagmamahal kay Chandan. Kung nakapagtalaga sana kami ni Chandan ng mga tao nang may pagkakaisa at nagtutulungan sa gawain, hindi sana umalis ang mga baguhan dahil hindi sila nadiligan sa tamang oras at hindi sana sirang-sira ang loob ni Chandan. Pero pagkatapos ay naisip ko rin, responsibilidad ni Chandan ang gawain ng pagdidilig. Hindi ito ang pangunahing responsibilidad ko. Basta't inaasikaso ko ang sarili kong gawain, iyon lang ang mahalaga. Sa ganitong paraan, hindi ako nabahala o nag-alala tungkol sa mga problemang naganap sa gawain ng pagdidilig. Responsable ang mga leader ng iglesia sa pangkalahat ng gawain. At kung hindi maganda ang mga resulta ng gawain ng pagdidilig, responsibilidad din natin iyon. Oo, pero hindi ko iyon napagtanto noong panahong iyon. Isang araw, dumating ang isang liham mula sa mga nakatataas na leader na naghihikayat ng progreso sa gawain ng iglesia ng pag-aalis. Nakikita ko na dahil hindi maganda ang kalusugan ni Chandan at abala siya sa ibang gawain, hindi niya kailanman nasubaybayan o naipatupad ang gawain ng pag-aalis. Naisip ko na kung hindi kaagad na ipatupad ang gawain ito, hindi ba't maaantala ito? Siguro, kailangan ko itong subaybayan at ipatupad. Pero pagkatapos ay nagbago ang isip ko. Responsibilidad ni Chandan ang gawain ng pag-aalis. Kahit na magawa ko ito ng maayos, hindi ito ituturing bilang sarili kong kontribusyon. Bukod pa rito, labis ding abala ang gawain ng Ebanghelyo sa ngayon. Kung pupunta ako at susubaybayan ko ang gawain ng pag-aalis, paano kung iyon pa ang makaantala sa gawain ng Ebanghelyo at pungusan ako ng mga nakatataas na leader? Nang isaalang-alang ko ito, ayaw ko nang pumunta. Nang gabing iyon,
bigla na lang sumakit ang ulo ko na para bang sasabog na ito. Napagtanto ko na marahil ito ang pagdidisiplina ng Diyos sa akin dahil napakamakasarili ko at ayaw kong makialam sa gawain ng pag-aalis. Nagmadali akong magdasal sa Diyos ng may pagsisisi. O Diyos, alam kong hindi maaaring maantala ang gawain ng pag-aalis. Pero dahil ang gawain ay responsibilidad ni Chandan, ayaw kong makialam. Napakamakasarili ko at ubod ako ng sama. Handa akong maghimagsik laban sa aking laman para masubaybayan at maipatupad ang gawain ng pag-aalis sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, napakasakit pa rin ang ulo ko. Pinilit ko ang sarili kong tapusin ang pagpapatupad sa gawain ng pag-aalis at unti-unting nawala ang sakit ng ulo ko. Pinagnilayan mo ba ang sarili mo noong mangyari iyan? Oo nga. Pagbalik ko, nagnilay ako sa aking sarili. Binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa sambahayan ng Diyos, ang lahat ng naghahangad sa katotohanan ay nagkakaisa sa harap ng Diyos, hindi watak-watak. Pinagsisikapan nilang lahat ang iisang layon. Ang tuparin ang kanilang tungkulin, gawin ang gawaing itinatalaga sa kanila, kumilos ayon sa mga katotohanang prinsipyo, gawin ang hinihingi ng Diyos, at matugunan ang kanyang mga layunin. Kung ang iyong layon ay hindi para dito, kundi para sa sarili mong kapakanan, para matugunan ang mga makasarili mong pagnanais, iyan ay pagbubunyag ng isang tiwaling satanikong disposisyon. Sa sambahayan ng Diyos, ang mga tungkulin ay ginagawa ayon sa mga katotohanang prinsipyo, samantalang ang mga kilos ng mga walang pananampalataya ay pinamamahalaan ng kanilang mga satanikong disposisyon. Ito ay dalawang landas na labis na magkaiba. Ang mga walang pananampalataya ay kinikimkim ang sarili nilang mga pakana. Ang bawat isa sa kanila ay may sarili nilang mga pakay at plano, at ang lahat ay nabubuhay para sa sarili nilang mga interes. Ito ang dahilan kung bakit nag-aagawan silang lahat para sa sarili nilang kapakanan at ayaw nilang isuko ang kahit kapiraso ng kanilang pakinabang. Nahahati sila, hindi nagkakaisa, dahil hindi iisa ang kanilang layon. Magkatulad ang intensyon at kalikasang nasa likod ng kanilang ginagawa. Lahat sila ay para sa kanilang sarili lamang ang ginagawa. Walang katotohanang naghahari sa ganyan. Ang naghahari at namumuno sa ganyan ay isang tiwaling satanikong disposisyon. Kinokontrol sila ng kanilang tiwaling satanikong disposisyon at hindi nila matulungan ang sarili nila, kaya't lumulubog sila ng lumulubog sa kasalanan. Sa sambahayan ng Diyos, kung ang mga prinsipyo, pamamaraan, motibasyon, at panimulang punto ng inyong mga kilos ay hindi naiiba sa mga walang pananampalataya, kung kayo ay pinaglaruan, kinontrol, at minanipula rin ng isang tiwaling satanikong disposisyon, at kung ang panimulang punto ng inyong mga kilos ay ang sarili ninyong mga interes, reputasyon, pride, at katayuan, ang pagganap ninyo sa inyong tungkulin ay hindi maiiba sa paraan kung paano ginagawa ng mga walang pananampalataya ang mga bagay-bagay. Amen. Amen. Mula sa mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang mga tunay na nananampalataya sa Diyos at naghahangad ng katotohanan ay nakakayang maghanap ng katotohanan at kumilos ayon sa mga prinsipyo. Sa pakikipagtulungan sa iba para gumampan sa tungkulin, wala silang makasariling motibo o mga pagnanais. Lahat ng kanilang ginagawa
ay para magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin at mapalugod ang Diyos. Sa kabaligtaran, ang mga walang pananampalataya ay namumuhay sa kanilang satanikong disposisyon. Ginagawa nila ang mga bagay para lamang protektahan ang kanilang mga sariling interes at kinikimkim nila ang sarili nilang mga pakana kapag nakikipagtulungan sa iba. Nakikipagkompetensya sila para sa kasikatan at pakinabang. Nasasangkot sila sa inggitan at alitan at wala silang konsensya sa pagkakamit ng kanilang mga personal na pakay. Inaabuso at niloloko ang isa't isa. Tama. Ikinumpara ko ang mga salita ng Diyos sa sarili kong kalagayan. Batid na batid ko na kulang ang mga tagadilig at wala ni isang magdidilig sa ilang baguhan. At batid na batid ko na nababahala at nag-aalala si Chandan dahil dito. Gayunpaman, para maprotektahan ang sarili kong reputasyon at katayuan, pinilit kong isaayos ang mga magagaling sa pagdidilig ng mga baguhan para pumunta at mangaral ng Ebanghelyo. Nagresulta ito sa pag-alis ng ilang baguhan dahil hindi sila nadiligan sa tamang oras na nakapinsala sa gawain ng pagdidilig. Oo. Malinaw kong alam na hindi maganda ang kalusugan ni Chandan at hindi niya agarang nasubaybayan at naipatupad ang gawain ng pag-aalis at na dapat kong ipatupad ang gampaning ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, natakot ako na ang paggugol ng malasakit at pag-iisip sa gampaning ito ay makakahadlang sa gawain ng Ebanghelyo at na kapag lumala ang mga resulta ng gawain ng Ebanghelyo kalaunan, mapapahiya ako. Kaya pinanood ko lang habang naaantala ang gawain ng pag-aalis kaysa makialam. Nang balikan ko ang aking mga kilos, talagang wala itong pinagkaiba sa mga walang pananampalataya. Ganap na kumikilos ang mga walang pananampalataya ayon sa pilosopiya ni Satanas sa mga makamundong pakikitungo. Sila ay talagang makasarili at ubod ng sama. Inaalala lang nila ang sarili nilang mga interes. Wala silang pakialam kung mabuhay o mamatay ang iba. Oo. Bagamat isa akong mananampalataya sa pangalan, nagsalita at kumilos ako gaya mismo ng isang walang pananampalataya. Ang lahat ng ginawa ko ay pawang pagpapakana para sa sarili kong mga interes. Ang inalala ko lang ay ang maprotektahan ang sarili kong reputasyon at katayuan. Inasikaso ko ang gawaing ako ang responsable habang hindi ko binigyan ng anumang pansin ang ibang gawain at hindi ko isinaalang-alang ang kabuuang gawain ng iglesia kahit kaunti. Tumayo lang ako at pinanood na mapinsala ang gawain ng iglesia nang walang anumang nararamdaman. Napakamakasarili ko at ubod ako ng sama. Nagpakita ba ako ng kahit kaunting pagkatao o katwiran sa lahat ng ito? Ang paggawa ba ng tungkulin ko ng ganito ay ayon sa mga layunin ng Diyos? Tama. Kapag sa mga tiwaling disposisyon natin tayo umaasa sa ating mga tungkulin, hindi talaga magkakaroon ng maayos na pakikipagtulungan at kikilos na lang ang bawat isa ayon sa sarili nilang mga interes. Kapag ganoon, magkakawatak-watak ang gawain at mawala ang paggabay at mga pagpapala ng Diyos. Oo. Kalaunan, hinarap ko ang aking kalagayan sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng kaugnay ng mga salita ng Diyos. Binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga antikristo ay walang konsensya, katwiran, o pagkatao. Bukod sa wala silang kahihiyan, may isa pa rin silang tanda. Hindi pangkaraniwan ang kanilang pagiging makasarili at ubod ng sama. Ang literal na kahulugan ng kanilang pagiging makasarili at ubod ng sama ay hindi mahirap maunawaan.
Bulag sila sa anumang bagay maliban sa sarili nilang mga interes. Nakatuon ang kanilang buong atensyon sa anumang bagay na may kinalaman sa sarili nilang mga interes at magdudusa sila para dito. Magsasakripisyo, itututok ang kanilang sarili para dito at ilalaan ang kanilang sarili para dito. Magbubulag-bulagan naman sila at hindi papansinin ang anumang walang kinalaman sa kanilang sariling mga interes. Magagawa ng iba ang anumang gusto nila. Walang pakialam ang mga antikristo kung may sino mang nagiging mapanggambala o mapanggulo. At para sa kanila, wala itong kinalaman sa kanila. Kung sasabihin ng maingat, sarili lamang nila ang kanilang iniintindi. Subalit mas tumpak na sabihin na ang ganitong uri ng tao ay ubod ng sama, napakababa at marumi. Inilalarawan natin sila bilang makasarili at ubod ng sama. Kahit ano pa ang akuin nilang gawain, hindi kailanman iniisip ng mga antikristo ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ang isinasaalang-alang lamang nila ay kung maaapektuhan ba ang kanilang sariling mga interes. Ang iniisip lamang nila ay ang maliit na bahagi ng gawaing nasa harapan nila na napapakinabangan nila. Para sa kanila, ang pangunahing gawain ng iglesia ay isang bagay lamang na ginagawa nila sa libre nilang oras. Hinding-hindi talaga nila ito sineseryoso. Gumagalaw lang sila kapag pinapakilo sila. Ginagawa lamang ang gusto nilang gawin at ginagawa lamang ang gawain na alang-alang sa pagpapanatili ng sarili nilang katayuan at kapangyarihan. Sa paningin nila, ang anumang gawaing isinaayos ng sambahayan ng Diyos, ang gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo at ang buhay pagpasok ng mga taong hinirang ng Diyos ay hindi mahalaga. Anuman ang mga paghihirap ng ibang mga tao sa kanilang gawain, anuman ang mga isyong matuklasan at maiulat sa kanila, gaano man kasinsero ang kanilang mga salita, walang pakialam ang mga antikristo. Hindi nila isinasangkot ang kanilang sarili na para bang wala itong kinalaman sa kanila. Gaano man kalaki ang mga problemang lumilitaw sa gawain ng iglesia, lubos silang walang pakialam. Kahit pa nga nasa harapan na nila mismo ang isang problema, hinaharap lang nila ito ng pabasta-basta. Kapag tuwiran lamang silang pinungusan ng ang itaas at inutusang ayusin ang isang problema, ay saka lamang sila padabog na gagawa ng kaunting tunay na gawain at magpapakita ng anuman sa ang itaas. Pagkatapos nito, magpapatuloy sila sa sarili nilang gawain. Wala silang interes at walang pakialam pagdating sa gawain ng iglesia, sa mahahalagang bagay na may mas malalawak na konteksto. Binabaliwala pa nga nila ang mga problemang natutuklasan nila at nagbibigay sila ng mga pabasta-bastang sagot o nag-aalangan silang sumagot kapag tinatanong sila tungkol sa mga problema. Hinaharap lamang ang mga ito ng may labis na pag-aatubili. Pagpapamalas ito ng pagiging makasarili at ubod ng sama. Hindi ba? Higit pa rito, anuman ang tungkuling ginagawa ng mga antikristo, ang iniisip lamang nila ay kung tutulutan ba sila nitong maging sentro ng atensyon. Hanggat patataasin nito ang kanilang reputasyon, pinipiga nila ang kanilang utak makaisip lamang ng paraan kung paano matutuhan ito at kung paano ito isa sa katuparan.
Ang iniintindi lamang nila ay kung magiging bukod-tangi ba sila dahil dito. Anuman ang gawin o isipin nila, iniisip lamang nila ang sarili nilang kasikatan, pakinabang at katayuan. Anuman ang tungkuling ginagawa nila, nakikipagkompetensya lamang sila para makita kung sino ang mas mataas o mas mababa, kung sino ang mananalo at sino ang matatalo, kung sino ang mas may reputasyon. Ang mahalaga lamang sa kanila ay kung gaano karaming tao ang sumasamba at tumitingala sa kanila, gaano karami ang sumusunod sa kanila, at kung gaano karaming tagasunod ang mayroon sila. Hindi sila kailanman nakikipagbahaginan sa katotohanan o nilulutas ang mga totoong problema. Hindi nila kailanman iniisip kung paano gawin ang mga bagay-bagay ayon sa prinsipyo kapag ginagawa nila ang kanilang tungkulin. Hindi rin sila nagninilay-nilay kung naging tapat ba sila, kung natupad ba nila ang kanilang mga responsibilidad, kung nagkaroon ba ng mga paglihis o pagpapabaya sa kanilang gawain, o kung mayroon bang anumang mga problema. Lalong hindi nila pinag-iisipan kung ano ang hinihingi ng Diyos at kung ano ang mga layunin ng Diyos. Hindi nila binibigyang pansin ni bahagya ang lahat ng bagay na ito. Mahigpit lang silang tumutuon sa gawain at gumagawa ng mga bagay-bagay alang-alang sa kasikatan, pakinabang at katayuan upang matugunan ang sarili nilang mga ambisyon at pagnanais. Pagpapamalas ito ng pagiging makasarili at ubod ng sama, hindi ba? Lubos nitong inilalantad kung paanong ang kanilang mga puso ay nag-uumapaw sa sarili nilang mga ambisyon, pagnanais at walang katwirang hinihingi. Lahat ng ginagawa nila ay dinidiktahan ng kanilang mga ambisyon at pagnanais. Kahit ano pa ang gawin nila, ang motibasyon at pinagmumulan ay ang sarili nilang mga ambisyon, pagnanais at walang katwirang hinihingi. Ito ang pinakatipikal na pagpapamalas ng pagiging makasarili at ubod ng sama. Amen. Matapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang mga antikristo ay makasarili at ubod ng sama at wala silang konsensya at katwiran. Kahit gaano man nila isakripisyo at gugulin ang kanilang mga sarili sa pananampalataya nila sa Diyos at sa paggampan ng kanilang tungkulin, nagbabayad lamang sila ng halaga para sa kanilang sariling reputasyon at katayuan nang hindi pinoprotektahan ang gawain ng iglesia kahit kaunti. Nang maisip ko ang sarili kong mga pagpapamalas, hindi ba't katulad din ito ng sa mga antikristo? Para makuha ang paghanga ng mga leader, ikinumpara ko sa lahat ng pagkakataon ang mga resulta ng tungkulin ko sa mga resulta ng tungkulin ni Chandan. Para mapabuti ang mga resulta ng gawain ko at maprotektahan ang sarili kong reputasyon at katayuan. Kahit na alam kong kulang ang mga taga-dilig, pinigilan ko ang aking konsensya at nilabag ko ang mga prinsipyo. Isinaayos ko para magpunta at mangaral ng ebanghelyo ang mga taong magagaling sa pagdidilig ng mga baguhan. Ikinulong ko ang mga tao sa ilalim ng sarili kong awtoridad para mapagsilbihan nila ang aking reputasyon at katayuan, at hindi ko isinaalang-alang ang kabuuang gawain ng iglesia kahit kaunti. Nagresulta ito sa pag-alis ng ilang baguhan dahil hindi sila nadiligan sa tamang oras. Higit pa rito, matagal na panahon kong pinanood na naaantala ang gawain ng pag-aalis nang hindi ito sinusubaybayan o ipinapatupad. Hindi handang gumugol ng kahit kaunting malasakit para magtanong tungkol dito.
Tunay ngang ako ay makasarili, sakim, ubod ng sama, at mapaminsala. Wala akong kahit katiting na konsensya o katwiran. Inihalal ako ng mga kapatid para maging isang leader. Kaya nararapat na magpakita ako ng pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos at protektahan ko ang gawain ng iglesia nang may nagkakaisang puso at isipan kasama ang mga kapatid para makapagdala kami ng marami pang tao sa sambahayan ng Diyos para tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon ay namumuhay ako ayon sa filosofiya ni Satanas sa mga makamundong pakikitungo. Sinusunod ko ang mga lason tulad ng ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. At hangarin mong maging bukod tangi at mahusay. Sa lahat ng ginawa ko, ang prinsipyo ko ay ang paggawa para sa aking sarili, para sa aking sariling pakinabang. Ang tanging ginawa ko ay magpakana para sa sarili kong mga interes at protektahan ang aking reputasyon at katayuan. Oo. Kahit na nakita kong umalis ang mga baguhan, napinsala ang gawain ng iglesia, at nakita ko rin ang negatibong kalagayan ni Chandan, ang sister na katuwang ko, hindi pa rin ako natinag. Napakamanhid ko at walang puso. Sa pagtingin sa kung paanong ang mga pagpapamalas ko ay nagbunyag ng disposisyon ng mga antikristo, nakita ko na talagang naglalakad ako sa landas ng mga antikristo. Nang maunawaan ko ito, napuno ako ng pagsisisi at kinamuhian ko ang aking sarili. Nagdasal ako sa Diyos ng may pagsisisi at handa akong hanapin ang katotohanan para lutasin ang aking tiwaling disposisyon. Salamat sa Diyos. Paano mo naman nalutas iyan? Sa aking mga espiritual na devosyonal, binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, nakagawa ang Diyos ng napakalaking gawain ng pagpapahayag ng katotohanan at pagliligtas sa mga tao, at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang dugo ng puso rito. Labis na sineseryoso ng Diyos ang pinakamakatarungang gawaing ito. Ang lahat ng kanyang dugo ng puso ay iginugol para sa mga taong ito na nais niyang iligtas. Ang lahat ng kanyang mga ekspektasyon ay itinuon din sa mga taong ito, at ang mga huling resulta at kaluwalhati ang nais niyang makamit mula sa kanyang 6,000 taong plano ng pamamahala ay maisa sa katuparan lahat para sa mga taong ito. Kung may isang tao na nakikipagtunggali laban sa Diyos, kumukontra, gumugulo, o sumisira sa resulta ng gawaing ito, patatawarin ba siya ng Diyos? Hindi. Sumasalungat ba ito sa disposisyon ng Diyos? Kung palagi mong sinasabing sumusunod ka sa Diyos, naghahangad ng kaligtasan, tumatanggap sa pagsisiyasat at patnubay ng Diyos, at tumatanggap at nagpapasakop sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, ngunit habang sinasabi mo ang mga salitang ito, ginagambala, ginugulo, at sinisira mo ang iba't ibang gawain ng iglesia, at dahil sa iyong panggugulo, paggambala, at pagsira, dahil sa iyong kapabayaan o pagpapabaya sa tungkulin, o dahil sa iyong mga makasariling pagnanais at alang-alang sa paghahangad sa sarili mong mga interes, ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ang mga interes ng iglesia, at ang marami pang ibang aspekto ay napinsala hanggang sa puntong lubhang nagulo at nasira ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Paano, kung gayon, dapat timbangin ng Diyos ang iyong kalalabasan sa iyong aklat ng buhay? Paano ka dapat ilarawan?
Sa totoo lang, dapat kang parusahan. Tinatawag itong pagtamo ng nararapat sa iyo. Ano ang nauunawaan ninyo ngayon? Ano ang mga interes ng mga tao? Buktot ang mga ito. Sa totoo lang, ang mga interes ng mga tao ay ang lahat ng kanilang maluluhong pagnanais. Sa tuwirang salita, ang lahat ng ito ay mga tukso. Ang mga ito ay kasinungalingan lahat, at ang mga ito ay mga pain lahat na ginagamit ni Satanas para tuksuhin ang mga tao. Ang paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan, at paghahangad ng sariling mga interes, pakikipagtulungan ito kay Satanas sa paggawa ng kasamaan at pagkontra ito sa Diyos. Para hadlangan ang gawain ng Diyos, naglalagay si Satanas ng iba't ibang kapaligiran para tuksuhin, guluhin, at ilihis ang mga tao, at para pigilan ang mga tao na sumunod sa Diyos, at pigilan silang magpasakop sa Diyos. Sa halip, nakikipagtulungan sila kay Satanas at sinusunod ito, sadyang tumitindig para guluhin at sirain ang gawain ng Diyos. Gaano man magbahagi ang Diyos tungkol sa katotohanan, hindi pa rin sila natatauhan. Gaano man sila pungusan ng sambahayan ng Diyos, hindi pa rin nila tinatanggap ang katotohanan. Hindi talaga sila nagpapasakop sa Diyos. Sa halip, ay iginigiit nilang masunod ang kagustuhan nila at gawin ang mga bagay ayon sa nais nila. Bilang resulta, ginugulo at sinisira nila ang gawain ng iglesia. Lubhas silang nakakaapekto sa pag-usad ng iba't ibang gawain ng iglesia at nagdudulot ng napakalaking pinsala sa buhay pagpasok ng mga hinirang ng Diyos. Napakalaki ng kasalanang ito at tiyak na parurusahan ng Diyos ang mga gayong tao. Amen. Amen. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naramdaman ko na hindi kinukonsinti ng disposisyon ng Diyos ang pagsalungat ng tao. Inilaan ng Diyos ang kanyang masidhing pagsusumikap sa pagliligtas at pagkakamit ng isang grupo ng mga tao. Kung gagampanan natin ang ating tungkulin para mapanatili ang sarili nating mga interes at makapaminsala ito sa gawain ng iglesia, ito ay pagkilos lamang bilang isang alipin ni Satanas para mangwasak at mambuwag. Ito ay paggawa ng kasamaan at paglaban sa Diyos. Kokondinahin at paparusahan ng Diyos ang ganitong uri ng tao. Naisip ko, anong papel ang ginampanan ko sa paggawa ng aking tungkulin? Bilang isang leader ng iglesia, hindi lamang ako nabigong manguna sa pagprotekta sa gawain ng iglesia, kundi ginamit ko pa ang pagkakataong dulot ng paggawa ng aking tungkulin para maghangad ng reputasyon at katayuan at makipaglaban sa mga tao para sa reputasyon at mga pakinabang. Nakagambala at nakagulo ito sa gawain ng iglesia. Magkatuwang kami ni Chandan sa paggawa ng gawain ng iglesia. Dapat sana ay sinubaybayan ko at pinurtektahan ang lahat ng mga gampani ng iglesia para magpatuloy sa pag-unlad ang gawain ng iglesia. Ito ang mga tungkulin ko at ang responsibilidad na dapat kong tuparin. Hinati namin ang responsibilidad sa gawain para mapabuti ang kahusayan ng gawain namin at makapagtrabaho kami ng mas maayos. Pero hindi ito nangangahulugan na wala akong responsibilidad sa gawain na responsibilidad ng aking sister. Hindi ko maaaring takasan ang responsibilidad ko kapag nagkakaroon ng mga problema sa alinmang gampani ng iglesia. Gayunpaman, ako ay makasarili at sakim. Nang hatiin namin ang mga gampanin, hindi ako nakipagtulungan sa aking sister bilang isang pangkat.
Isinaayos ko ang mga tungkulin ng mga tao sa paraang salungat sa mga prinsipyo para protektahan ang sarili kong reputasyon at katayuan. Nagsanhi ito ng pag-alis ng mga baguhan dahil sa kawalan ng pagdidilig at labis na nakapinsala sa gawain ng iglesia. Dagdag pa rito, paulit-ulit na hiniling ng sambahayan ng Diyos na matapos agad ang gawain ng pag-aalis para mapaalis at mapatalsik sa iglesia ang mga hindi mananampalataya, masasamang tao at mga antikristo. Sa ganitong paraan, maaaring magtamasa ang mga hinirang ng Diyos ng mabuting buhay iglesia at magkaroon sila ng mabilis na paglago sa buhay. Oo. Gayunpaman, kahit nakita ko na hindi nasusubaybayan at naipapatupad ang gawain ng pag-aalis, ayaw ko pa ring makialam. Hindi ba't ang kalikasan ng mga kilos na ito ay nagbibigay daan sa masasamang tao at mga antikristo na manatili sa iglesia at magpatuloy sa paggawa ng kasamaan at magdulot ng pagkakagulo? Oo. Nang pagnilayan ko ang mga kaisipang nabunyag ko at ang lahat ng mga nagawa ko, napagtanto ko na wala sa mga iyon ang pagprotekta sa gawain ng iglesia o ang pagpapalugod sa Diyos. Ang lahat ng iyon ay paghihimagsik laban sa Diyos at paglaban sa Diyos. At ang tanging naidulot nito sa gawain ng iglesia ay paggambala at panggugulo. Ginagampanan ko ang papel ni Satanas para guluhin at buwagin ang gawain ng iglesia. Kumukontra ako sa Diyos. Hindi kinukonsinti ng disposisyon ng Diyos ang pagsalungat ng tao. Kung hindi ako nagsisi at nagbago, kukondenahin at paparusahan ako ng Diyos sa huli. Tama. Nang maisip ko ito, natakot ako sa nagawa ko at nagdasal ako sa Diyos ng may pagsisisi. O Diyos, sa paggawa ng tungkulin ko, pinrotektahan ko lang ang aking personal na reputasyon at katayuan at ginulo ko ang gawain ng iglesia. Talagang nagdulot ito ng iyong pagkasuklam at pagkamuhi. O Diyos, handa akong magsisi at makipagtulungan ng may pagkakaisa kay Chandan para maayos na magampanan ang aming mga tungkulin ng may pagkakaisa. Salamat sa Diyos. Dahil sa pagbabahagi ng ito, napagtanto ko na kapag mali ang mga intensyon natin sa ating mga tungkulin at palagi natin pinoprotektahan ang ating reputasyon at katayuan, kung gayon, bilang resulta, magugulo at masisira lang natin ang gawain ng iglesia. Talagang buktot ng kalikasan yan. Ganoon na nga. Kung hindi dahil sa ganitong paglalantad at paghihimay ng mga salita ng Diyos, hindi talaga natin mamamalayan kung gaano kalubha ang kalikasan ng problemang ito. Ito ay pagsulungat sa disposisyon ng Diyos. Oo. Kalaunan, nagbasa ako ng higit pang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, huwag kang laging gumawa ng mga bagay para sa sarili mong kapakanan at huwag mong palagi ang isaalang-alang ang iyong mga sariling interes. Huwag mong isaalang-alang ang mga interes ng tao at huwag isipin ang iyong sariling pride, reputasyon, at katayuan. Kailangan mo munang isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at unahin ang mga iyon. Dapat mong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at magsimula sa pagbubulay-bulay kung mayroon ba o walang karumihan sa paggampan mo sa iyong tungkulin. Kung ikaw ba ay naging tapat, kung natupad mo ang iyong mga responsibilidad, at kung naibigay mo ang lahat mo. Gayon din, kung buong puso mo bang iniisip o hindi ang iyong tungkulin at ang gawain ng iglesia. Kailangan mong isaalang-alang ang mga bagay na ito. Kung madalas mong isipin ang mga ito at unawain ang mga ito, magiging mas madali para sa iyo na gampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Kung mahina ang iyong kakayahan, kung mababaw ang iyong karanasan, o kung hindi ka bihasa sa iyong mga propesyonal na gawain,
Kung gayon, ay maaaring may ilang pagkakamali o kakulangan sa iyong gawain at maaaring hindi ka makakuha ng magagandang resulta. Ngunit, nagawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Hindi mo binibigyang kasiyahan ang iyong mga makasariling pagnanais o kagustuhan. Sa halip, palagi mong isinasaalang-alang ang gawain ng iglesia at ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Bagamat maaaring hindi ka makapagkamit ng magagandang resulta sa iyong tungkulin, naituwid naman ang puso mo. Kung dagdag pa rito, kaya mong hanapin ang katotohanan upang malutas ang mga problema sa iyong tungkulin. Maaabot mo ang pamantayan sa paggampan mo sa iyong tungkulin. At, kasabay nito, magagawa mong pumasok sa katotohanang realidad. Ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng patotoo. Amen. Amen. Itinuro ng mga salita ng Diyos sa akin ang isang landas ng pagsasagawa. Naunawaan ko na sa paggawa ng mga tungkulin, kailangang magkaroon ang isang tao ng mga tamang layunin, bitiwan ang mga personal na interes, at unahin ang gawain ng iglesia at ang mga interes ng mga hinirang ng Diyos. Tanging ang paggawa ng tungkulin sa ganitong paraan, ang pagsasagawa ng katotohanan at pagpapatotoo. Oo. Sa sambahayan ng Diyos, walang gawain sa anumang aspekto na kayang matapos ng isang tao ng mag-isa. Kailangan palaging punan ng mga kapatid ang mga pagkukulang ng isa't isa, magtulungan ng may pagkakaisa, at makamit ang gawain ng banal na espiritu para matapos ng maayos ang gawain. Hindi na ako maaaring magpatuloy sa pagiging napakamakasarili at ubod ng sama. Dapat akong makipagtulungan sa aking sister nang hindi alintana kung anong gawain ang nasa responsibilidad ng isa sa amin. Tanging sa paggawa sa ganitong paraan ito, magiging kaayon ng mga layunin ng Diyos. Oo. Kaya naman, nagtapat ako ng aking saloobin kay Chandan at nakipagbahaginan tungkol sa kalagayan ko at sa pagkaunawa ko sa aking sarili. Iminungkahi ko rin na sa hinaharap, anumang gawain ang maging responsibilidad ng isa sa amin, pareho kaming makikipagtulungan, at kung makaranas man kami ng mga problema o paghihirap, magkasama naming hahanapin ang katotohanan para malutas ang mga ito. Masayang sumang-ayon sa Chandan. Kalaunan, makatwiran naming isinaayos ni Chandan ang mga manggagawa ayon sa mga pangangailangan ng gawain ng iglesia. Muli naming itinalaga ang dalawang sister na magaling sa pagdidilig para magpunta at magdilig ng mga baguhan. Naibsan nito ang isyu ng kakulangan sa mga tagadilig. Salamat sa Diyos. Mula noon, hinati namin ni Chandan ang aming mga gampanin, pero gumawa pa rin kami bilang isang pangkat. Anumang gawain ang maging responsibilidad ng isa sa amin, palagi kaming nagbabahaginan tungkol dito at isinasaayos namin ito ng magkasama. Para naman sa mga problemang hindi pa namin malinaw na nauunawaan, magkasama kaming nagdasal at naghanap ng mga kaugnay na katotohanan para malutas ang mga ito. Salamat sa Diyos, ang may santabi ang reputasyon at katayuan at magkaroon ng tamang layunin sa pagtupad ng mga tungkulin. Talagang mga bunga iyan na dulot ng mga salita ng Diyos. Oo. Tama. Bagamat paminsan-minsan ay nakikita ko pa rin na maaaring mabunyag ang mga maling intensyon ko. Maaari naman akong kusang loob na magdasal sa Diyos at magsagawa ng katotohanan. Isang gabi, pinaplano kong gampanan ang gawaing nakaatang sa akin. Pero sa hindi inaasahan, binanggit ni Chanda na nasa masamang kalagayan ang leader ng pangkat ng mga taga-dilig. Hindi niya alam kung paano ito lulutasin. At nais niyang sumama ako sa kanya sa pagtitipon para tumulong sa pagbabahagi at paglutas ng problema. Naisip ko na kung sasama ako sa iyo sa pagtitipon, hindi ba't maaantala ang gawain ko?
Bukod pa rito, kung tutulungan kitang lutasin ang problemang ito, bubuti ang mga resulta ng iyong gawain at mapag-iiwanan naman ang gawain ko. Hindi ba't hahangaan ka ng mga tao? Nang maisip ko ito, napagtanto ko na mali ang kalagayan ko at agad akong nagdasal sa Diyos sa aking puso. Naalala ko ang ilang salita ng Diyos na nabasa ko noon. Huwag kang laging gumawa ng mga bagay para sa sarili mong kapakanan at huwag mong palagi ang isaalang-alang ang iyong mga sariling interes. Huwag mong isaalang-alang ang mga interes ng tao at huwag isipin ang iyong sariling pride, reputasyon at katayuan. Kailangan mo munang isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at unahin ang mga iyon. Dapat mong isalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Amen. Agad akong nagising. Dapat kong unahin ang gawain ng iglesia, bitiwan ang mga personal na interes, at tuparin ang sarili kong tungkulin. Pagkatapos, nagmadali akong pumunta sa pagtitipon kasama ang aking sister. Sa pamamagitan ng pagtitipon at pakikipagbahaginan, nalutas namin ang kalagayan ng leader ng pangkat ng mga taga-dilig at nakaramdam ako ng kapayapaan at kapanatagan sa aking puso. Salamat sa Diyos. Kapag tama ang mga layunin natin at nagagawa nating gampanan ang ating mga tungkulin na may isang puso at isipan, magkakaroon tayo ng paggabay at mga pagpapala ng Diyos. Amen. Amen.